bansa, isang barangay, sumasummer ng sabay-sabay. Grabe ang init sa labas, nakakapaso sa balat. Ingatan mo ang balat mo, Mama Donna. Yes, Pops. Iniingatan ko to. Baka mapaso ang balat mo. Okay, welcome dito sa programang Talk to Papa. 1:13, 1:13, may kabarangay po tayo. Nagpadala ng sulat, tawagin na lang po natin sa pangalang Kyle. Meron siyang problema. Siyempre, after po natin basahin yung kanyang sulat, pwede po kayo mag-iwan ng mga mensahe sa ating numero 0950-728-1028. Yan yung mga hindi naka-online, mga walang data. Ngayon, kung naka-data naman kayo, naka-online, pwede rin kayo mag-iwan ng mga comments sa ating Facebook Live, Barangay FM 97.5 Palawan. At syempre sa messenger ko, pwede rin Papa Roni 975. Hindi na po natin patatagalin pa, umpisa na po natin ang Talk to Papa. Sobrang sakit ang maloko ng taong sobrang minahal mo. Papa Roni, itago niyo na lang ako sa pangalang Kyle. Gusto ko sanang humingi ng payo kung dapat ko bang iwan ang asawa ko na nagtaksil sa akin. Papa Roni, 14 na taon na po kaming mag-asawa. Opo, 14 years kaming nagsama bilang mag-asawa at hindi ko sukat akalain na magagawa niya pa akong lokohin. Nahuli ko po siya, as in caught in the act, na nakikipagtalik sa ibang lalaki. Paps, hindi na po kasi kami masyadong active pagdating sa pakikipag-make love. Lalo pa medyo may edad na. Kaya siguro naghanap po siya ng mas bata sa akin. Ngayon, Papa Roni, humihingi po siya ng tawad at humihingi ng isa pang pagkakataon. Bigyan ko raw siya ng second chance pa. Naisip-isip ko rin po dahil nanghihinayang din ako sa tagal ng relasyon namin, 14 years. Kung susuko ako ng ganun-ganun lang, pero sa isang banda naman, napakasakit po kasi nung ginawa niya sa akin. Ang hirap tanggapin, ang hirap sa kalooban. Tatanggapin ko pa ba siya o hindi na? Kung kayo po ang nasa kalagayan ko, mga kabarangay, Papa Roni, paano ninyo ihahandle ang sitwasyon na ito? Payuhan niyo naman ako, Papa Roni, mga kabarangay. Nahihirapan na kasi ako. Ako, si Kyle. Barangay FM Forever, isang bansa, isang barangay, sumasummer ng sabay-sabay. Mainit po ang ating topic, mga kapuso, mga kabarangay. Anyways, by the way, batiin ko muna na magandang hapon yung kapatid daw niya na pabiyahe. Okay, kapatid ni Reynold. Thank you. Maraming salamat. Anyways, kwento ko ulit yung problem. Ito kasing si Kyle, yung kabarangay natin. Mama Donna, hindi niya na sinabi kung ilan ang edad, pero medyo may edad na sila. Definitely mas matanda sa akin to. Bata pa naman ako, Mama Donna. Sabi niya, sobrang sakit, Papa Roni, yung maloko ka or niloko ka nung taong sobrang minamahal mo. Kasi, itong si Kyle, mga kapuso, yung kanya pong asawa, nagtaksil sa kanya. Ang masakit dito, Mama Donna, caught in the act. Naalala ko tuloy yung kaibigan ko. Pero pumanaw na yun sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Parang ganito din, yung umalis yung kaibigan ko saglit. Sabi niya, pupunta na siya sa trabaho. Hindi akalain ng kanyang asawa na babalik dahil may naiwan. Naku, pag binamalas ka nga naman. Oo, pagbalik niya, na huling-huli niya, nandun pa sa kitchen table niya na huli. Doon pa kung saan sila kumakain, di ba? Andamang. Ngayon, nagtaksil daw sa kanya yung asawa niya. No? Nahuli niya
na nakikipagtalik sa ibang lalaki. Hindi niya nabanggit kung saan, Mama Donna, pero i-assume ko na lang na mukhang sa bahay to. Kasi imposible naman na mahuli niya na yung caught in the act mismo, Mama Donna, kung nag-check-in ito eh. Hindi ka naman basta-basta makapasok sa check-inan, di ba? Okay. Kasi yung kwento niya, nahuli niya, caught in the act, no? Na nakikipagtalik sa ibang lalaki. Nagkabulagaan, Mama Donna. Sabi niya yung asawa niya at saka siya daw ay 14 na taon na silang kasal. 14 years. Kyle, 14 years lang naman pala. Ako nga, 25 years na kaming kasal ng asawa ko. Walang kahuli-huli. Akala ko hindi nagloko, hindi pala nahuli. Joke lang. Baka nanonood ng Facebook Live yun, patay ako. Anyways, ang sabi ni Kyle, mga kapuso, hindi na raw sila masyadong active, no, sa pagme-make love. Gawa ng kasi nga medyo may edad na. Yun talaga ang talo lang kami mga lalaki, Mama Donna, pag matanda na, wala na eh. No? Cannot stand anymore. Pero yung babae, walang ano yan, walang time limit, 'di ba? Hangga't merong mataas ang libido. Alam mo kung ano yung libido? Oo, Paps. Ano yun? Pero hindi ko alam hindi ko alam yung exact ano niya, pero alam ko libido, kung ano siya. yung libog. Yan. Sabi niya, siguro gawa ng mataas pa yung libido ng kanyang asawa, naghanap ng mas bata pa at nahuli niya, caught in the act, na nakikipagtalik sa ibang lalaki. Siyempre yun na, nagkabukingan ng mga kapuso. Humihingi ngayon ng tawad yung kanyang asawa. Humihingi ng second chance. Bigyan pa raw ng isa pang pagkakataon. Ito naman si Kyle mabait at iniisip niya rin na sabi niya parang nakakapanghinayang naman. 14 years na nagsama kami. Ganun na lang ba? Susuko na lang ba ako ng ganun? Pero ang sakit kasi ng ginawa niya eh. Ang hirap tanggapin. Ang bigat tanggapin sa kalooban. Kung tayo ba yun nasa kalagayan ni Kyle, tatanggapin pa ba natin yung asawa natin na nagloko, na nahuli nyo, caught in the act, na may nakapatong, ginawang kama. may nakapatong, nahuli, caught in the act, na nakikipagtalik sa ibang lalaki. Payuhan po natin mga kapuso si Kyle. Pwede na po kayo mag-iwan ng mga comment sa ating Facebook Live, Barangay FM 97.5 Palawan. Naka-crossover yan sa Papa Roni 975. Ganon din yung aking messenger, Papa Roni 975. Ngayon, kung wala naman kayong data, hindi naman kayo naka-online, pwede po kayo mag-text ng mga pabidang advice sa ating number. Ano bang number natin, Mama Dons? Text line natin mga kabarangay 0950-738-1028. Ayan mga kapuso. Oras natin 1:26. Eto na nga ba sinasabi ko When love and hate collide. Bagyo yan. Sabi nga, ang init at ang lamig pag nag-umpugan, Mama Donna, bagyo. Di ba? Dito pa rin tayo sa Barangay FM. Forever. 1:39. Balik na po tayo sa ating programa Talk to Papa. Yan ang song from Esmeralda. You're my everything. Nako naman nga talaga kapag yung everything mo niloko ka, masakit sa damdamin. Ang sakit sa bangs. Ikaw ba, Mama Donna, napagtaksila na ba? Oo, Paps. Nako, talaga nahuli mo rin? Hindi. Paano mo nalaman na pinagtaksilan ka? Ay, hindi ko nahuli ng caught in act. Pero nalaman ko. Nalaman mo. May nag-marites sa'yo. Siyempre, uso sila eh. Kaya minsan talaga yung mga marites, yung mga chismoso tsaka chismosa, minsan may rin sila, may pakinabang. Basta lang legit yung balita nila. Oo, basta legit lang. Hindi yung tipong nakakasira ng pamilya, alright?
Anyways, balik na po tayo sa ating programa Talk to Papa. Mag-iwan na po kayo ng mga mensahe sa ating Facebook Live. Pakitingnan din dyan, Mama Donna, baka may mga pumapasok na. Barangay FM 97.5 Palawan at syempre Messenger ko Papa Roni 975. Number natin 0950-738-1028. Hello Papa Roni, shout out sa Aiko Bigasan. Hello po sa mga taga Aiko Bigasan, kumusta? Magkano na ba ang bigas ngayon, Mama Donna? Yung binibili namin 64. 64? Wow, yayamanin. Grabe, tag 64 per kilo ang binibili ni Mama Donna. Walang choice. Oh, ikaw na. Okay? Sabi niya, pabidang advice ko lang po sa sender, Papa Roni. Kung mahal niya talaga ang asawa niya, bigyan niya po ng second chance. Malay mo, magbago pa. Sayang naman yung pinagsamahan nila. Okay, thank you. Request daw siya ng torn between two lovers. Hindi, yan na yung kanina. Nandun na tayo. Bigyan ng chance. Iba kasi mga kapuso, mga kabarangay, yung nalaman mo, may nag-chika sa'yo, tapos na-confirm mo, o nahuli mo na nag-check-in, nakita mo na nag-check-in. Siyempre, alam mo na kung ano mangyayari doon. Kesa doon sa ikaw mismo ang nakakita ng dalawang mata mo. Di ba? Na merong nagaplak-plak-plak sa asawa mo. May nagtutoinks-toinks. Toinks-toinks. Cartoons lang. Cartoons. Di ba? Siguro lang sa akin, kailangan lang ni Kyle ng time, ng panahon. Pwede naman, tingnan natin kung mag-heal. Yung mga ganung bagay ba? Pwede pa mag-heal yan? Siguro, Pops, pero hindi yan agad-agad eh. Matagal. Matagal. Or depende dun sa acceptance. Matagal yung healing process. Hanggat hindi mo na-accept yung mga ganung bagay, hindi ka magkakaroon ng healing process. Ano yan, Papa Roni pumapatong. Shout out na lang sa Barangay Mabuhay. Okay, hello po sa mga taga-Barangay Mabuhay. Saan ba yung Barangay Mabuhay, Mama Donna? Alam mo ba yun? Hindi ko alam, Pops, kung saan yun. Okay, anyways po, hello sa mga taga-Barangay Mabuhay. Kumusta po kayo? Sana'y okay na okay kayong lahat dyan. Ay, sa ano pala, Pops? Siksikan. Siksikan. Katabi ng Barangay Siksikan. Ang Mabuhay? Yes. Talaga? Doon pala yung Barangay Mabuhay? Oo, kasi natandaan ko yung friend ko pala taga. Hindi ba Purok yun? Purok Mabuhay? Baka Purok yun. Pagkakalam ko, Pops, Barangay, kasi yung dating SK chairman doon friend ko. Hindi ba kasi 'di ba Santa Monica tapos Siksikan na? So, yes. Santa Meron pa sa Siksikan ata. Okay. O sige. Kaya nga nalilito din ako dati, akala ko purok lang sila. Okay. Hello Paps, para sa sender, mag-move on na lang po siya. Huwag na po siyang manghinayang sa 14 years ng kanilang pagmamahalan. Kasi po pinagtaksilan siya niyan eh. Kung tatanggapin niya pa yan, baka masaktan lang siya ulit. Hindi niya na maibibigay ang kaligayahan nito. Well, my point, kung hindi na sila ganun ka-active, Mama Donna, at hindi niya na talaga kayang ibigay, lalo na ngayon na nakita niya, nahuli niya na ganun, paano ka pagaganahan? Kung dati na nga siyang walang gana, mas lalo siyang mawawala ng gana. Yes, binigyan siya lalo ng dahilan eh. So ngayon, kung makikipagbalikan ka, Kyle, do you think na ma-assure ng partner mo na hindi niya na uulitin yun? Lalo na kung sinabi mo na medyo mataas ang kanyang libido. Yung pagkahilig. Di ba, Mama Donna? Kasi meron mga taong ganyan mahilig. Kasi ako, ang hilig ko lang talaga, Mama Donna, kumain. Kumain po ng chicharon. Chicharong bulaklak na balbon. Chicharong bulaklak na balbon. Pero kasi marami rin namang mga bagay na, alam mo yun, pwede mong mapaligaya yung partner mo. It doesn't mean na, kunyari, dahil may edad ka na, maraming mga gamot, di ba? Pwede siya mag-robust. Yes. No? Para sa mga tunay na lalaki. Di ba? Ang daming pwedeng gawin dyan eh. May mga toys. Pwede. Kailangan mo lang maging resourceful. Bili ka ng mga Transformers, Megatron, Optimus Prime. Hello, magandang hapon. Payo ko lang po kay Kyle. Sige, bigyan niya ng chance yung partner niya. Yun ay kung kaya niya.
Pero kung bibigyan niya ng chance yung asawa niya at pumayag naman, ang payo ko lang sa'yo, Kyle, kung talagang gusto mong tumagal kayo at maging active ka din, ito, mag-robust ka. Siguradong balik sigla. Balik Superman. Ba, talaga lang Sabagay, totoo yan. Pero parang sinisipon ka, pag nakainom yan, Nagkakaroon ng clog nose. Christopher ng Barangay Irawan. Thank you. O talaga, Christopher, ang dami mong alam. Okay, sabi dito ni 8162, hindi na, layas na, may laway na. Galing kay Peter. Mama Donna, may mensahe ba tayo sa natin? Yes, Pops, meron. Okay, sige, please. Galing kay Madam Ruth Palay Espares. Sabi niya, hi Papa Ronnie and Mama Donna. And galing kay Lynn Mahinay. Sabi niya, good afternoon Papa Ronnie and Mama Donna. Pabati lang po sa Borlan. Nagbibiyak daw ng kasoy. And kala ko kung ano yung binibiyak mo kay Leia Magbukid na on process sa nagluluto ng bandi. Ay, ang sarap. May kaibigan kasi ako magaling mambiyak. Ng ano, Paps? Ng buko. Bagong biyak na buko. Sabi niya, payo ko lang po sa sender, wag na muna niyang bigyan ng second chance. Dahil kung siya mismo, hindi nang hinayang sa 14 years yung pinagsamahan dahil nagawa niya yon. Kaya move on ka na lang. Marami pang iba dyan na makapagbibigay sa'yo ng totoong pagmamahal. Pero pwede naman na bigyan niya ng pagkakataon. Pero kasi hindi agad-agad. Yes. Siguro sabihin mo lang sa partner mo o sa asawa mo na, hindi ko kaagad-agad maibibigay yung hinihingi mo. Kailangan ko ng oras, kailangan ko ng time. And you have to be patient. Diyan mo rin malalaman kung talagang seryoso rin yung kanyang asawa na talagang gusto maging okay sila. Nagsisi na at talagang gusto maging okay sila, hindi pa rin yun maghahanap ng iba. Yes. Kahit na sabihin natin na cool off sila bilang asawa. Bago pa nagtino, no? Oo. Ganun talaga. Kailangan talaga magtino ka pa kapag nahuli ka. Kaya next time, ingat. Kabati nila po mga taga Dalayawan. Ano yun? Dalayawan. Araceli. Okay. Layo Miss you all guys. Lalo si Annalyn Cabulaw. At ang Team Itlog. Hello kina JV to Danny and JR and Brian. Brens ba to? O Brins? Brens and Jay. Okay. Thank you. Maraming salamat. Galingin kay Jaira. Thank you, Jaira. Hello to Reeve. Sabi ni Reeve, super init dito sa Santa Cruz. Ay, hindi lang dyan sa Santa Cruz, dito rin sa Puerto. Diba? Puerto pa rin ba ang Santa Cruz? Hindi ko alam. Parang Puerto pa rin ang Santa Cruz, diba? No? Anyways, okay. Pag-greet na lang po kami dito, nagkakabit ng breaker ng backhoe. Alright, sige, galingan nyo. Para sa sender, Paps. Okay. Uminom po siya ng gamot para may panlaban. Okay. Yun nga robust nga Okay, may mensahe pa ba tayo dyan? Yes, Pops, pero mahaba siya O sige, mamaya. Basahin natin yan maya-maya lamang po. Okay. Oras natin mga kapuso, 1:49. In the meantime, magkantahan muna tayo. Malaya, Moira. Roxette. Mama Donna, isa sa mga paborito kong banda nun Roxette. Gusto ko yung mga songs nila. Magaling yung writer. Parang mag-asawa yata yan, yung gitarista tsaka yung singer, yung babae. Parang nalimutan ko na Okay, yan po ang song na Vulnerable. Roxette. Hello dyan sa Libis, kay Melanie, and hello na rin kay Kyle and Jiro ng Puerto. Okay, thank you. Happy listening po sa inyo mga kapuso, mga kabarangay. Tingnan natin yung mga ibang mensahe ng mga kapuso po natin. Dito meron tayo sa natin sa Facebook Live. Naka-crossover po yan sa Barangay FM. Galing kay Kasimanwa, mas mainam po na bigyan ng chance. Pero make sure na kapag binigyan ng chance, kasama dapat yung pagpapatawad. Yun nga, dapat naman talaga Mama Donna, mga kabarangay. Kaya nga lang, hindi naman yan isang ganun mo lang. Di ba? Kailangan niya ng panahon. May healing process yan. Hindi yan mabilisan.
Sabi pa dito, kasi kapag walang kapatawaran, lagi yan magiging sanhi ng pag-aaway. At lagi pa yang isusumbat. At lahat ng lakad niyan, laging merong paghihinalaan. Totoo yan. Actually, kahit na mapatawad mo kung magkabalikan kayo darating at darating ang panahon, magkakasumbatan pa rin, Mama Donna. Yes. Hindi na yan hindi na yan maaalis. At saka yung paghihinala, hindi na maaalis yan, lalo na, di ba, na huli mo, caught in the act. CITA, Mama Donna, CITA. Ano ibig sabihin, Paps? Caught in the act. Kala ko may iba ka meaning Galingan mo. Galingan mo kasi at huwag tatamad-tamad para hindi niya hanapin sa iba yung mga bagay na dapat ikaw ang nagbibigay sa kanya. Well, yes, kung medyo kaya pa ng katawan mo. Kaya lang kasi Manwa, yung sa case kasi ni Kyle, sabi ni Kyle, medyo may edad na siya. So most probably, Mama Donna, sa tingin ko lang ito mga nasa 55 up. Or baka nga magsi-60 na to Yes, yung din yung naisip ko kanina, Paps. Kasi kung ganun ang edad, medyo na talaga, medyo hindi na ganun kasing init nung katulad nung dati, nung kabataan. Ramdam naman natin yung mga lalaki, di ba? Ako, nung kabataan ko, alam ko yung alam ko yung level ng ko Ngayon, Mama Donna, alaws na Ganun talaga pag tumatanda. Lalo na kung may problema, yung mga matatanda. Yung mga diabetic, alam mo ba yan, Mama Donna? Kapag ikaw ay diabetic, apektado yung pagkahilig mo sa pakikipagtalik. Kaya mahirap magka-diabetic. Ako, diabetic ako pero nakokontrol ko na yung sugar ko. Pansin mo, di ba, hindi ako kumakain? Yes, oo. Kinakain ko, lang. Chicharon lang ulit. Dinner lang. Dinner lang ako kumakain. Kaya pala hindi ka na ma-rice. Oo, hindi rin ako nagra-rice. Papak-papak lang. Kasi pag kumain ako ng kanin, tataas yung sugar ko. Pag tumaas yung sugar ko, hindi na ako makakatayo. Kaya kailangan yung sugar ko, level lang, Mama Donna, para kaya pang tumayo. Sakto-sakto lang. Sakto-sakto lang. Sabi dito, naiputan na yung ulo mo, babalik ka pa? Nakot naman talaga, oo. Wala tayong magawa, ganun kapag mahal Mama Donna, sa sa Facebook Live. Yes, Pops, meron galing kay Nanding the Great. Ayan, sabi niya, magandang hapon daw, pabati sa mga friends niya sa Palawan, especially sa Dagot family, Arsena family, and kay Bonbon. Ayan. Yun. From Nanding the Great of Divina Pastora Subdivision, Barangay Bayanihan, Gapan City, Nueva Ecija. Uy, layo Yes. Pops, meron pa bidang advice galing kay Dennis Itchage. Sabi niya, good afternoon, Papa Ronnie and Mama Donna. Payo ko lang para sa sender. Patawarin mo na lang o bigyan o second chance pa. Okay. Kung mahal mo pa talaga. Pero kung hindi na, mag-move on na lang. Masakit nga lang. And pabida lang daw yung si Isay. Ingat palagi. Pa-request ng song na Tunay. Yan lang, Paps. Yan lang. Shout out kay Ken Ken, ang pinakapogi ng Liminangkong. Galing yan sa mas pogi pa sa'yo, Ken Ken, Manolo Miras. Hello nga pala dyan kay Sir Manolo Miras ng Paleco at hello din po sa mga taga Paleco. Happy listening sa inyo. Thank you. Maraming salamat po. Okay. Tingnan natin dito. Saan ba ako? Ayun. Sa aking messenger. Sorry tanda na talaga si Papa Ronnie. Hello Viper. Oy, nabuhay si Viper Mainit na hapon, Papa Ronnie and Mama Donna. Maipapayo ko lang po sa sender, nagkulang ka sa maintenance, kaya nagpabiyak sa iba. Mag-robust ka nang malaman mo yung hinahanap niya. Oo nga, effective yan. Medyo magkakaroon ka lang ng clog nose Tip ko lang sa iyo. Parang alam na alam Nasubukan. ko. Okay, pabati na lang po sa mga kasama kong driver ng DASIC Association. Hello po sa mga taga DASIC Association. Ingat-ingat mga pre. Sobrang init ng panahon. Galing kay Viper ng Tinigiban. Thank you Viper. Ingat din po sa mga kapuso natin na nagda-drive. No? Talagang kailangan yung mga driver natin, laging kailangan hydrated yan, Mama Donna, para hindi Well, sabihin natin kahit na naka-aircon ka. Ako dala ko ngayon yung ko yung aking kabayo.
Naka 4 wheels po si Papa Ronnie ngayon, ha? Pero ramdam ko yung init eh. Kasi Ganun pa rin. dati nagbabike lang ako eh, di ba? Oo. Bike lang ako. Kailang talagang, sabi ko, grabe. Ang sakit sa balat nung araw. Hindi muna ako magbabike. Kaya nagano ako, 4 wheels. Pero kahit naka-aircon ako, init na init pa. Ay nako, alas 2:19 ang ating oras. Kantahan mo na tayo. Dire-diretso, here's one from, sino na nga to? Lloyd Umali. Si Lloyd Umali. Bakit? Kung sino pa? Dito lang po yan sa inyong forever number 1 radio station, Barangay FM. Barangay FM 97.5 forever. Isang bansa, isang barangay. Sumasummer ng sabay-sabay. Huling hirit na po natin ito mga kapuso. Siyempre, babasahin po natin yung mga remaining messages at siyempre magbibigay kami ni Mama Donna ng mga malulupit na advice. Si Mama Donna lang pala magbibigay ng malupit na advice. Ikaw ata pa hindi ako. Hello po, shout out na lang po sa family Pandita and Magallanes. Okay? Request din po ng song na Ako Muna. Okay, ayan. Sino ba yung kumanta ng Ako Muna? Yeng Constantino. Si Yeng. Alright, sabi ng kabarangay po natin dito sa ating text line. Ayaw nga pala, binabati ko nga pala ulit dyan sa Libis si Melanie and Kyle Giro. Okay? Magandang hapon sa inyo. Alam mo, ang healing process mo, sa tingin ko, sabihin mo doon sa iyong partner. Sabihin mo sa kanya na hindi ganun kadali at hindi ganun kabilis. Kailangan nyo munang mag-cool off. Tapos, tama, may point ito Mama Donna. Ganun lang naman kasimple yun eh. Anyways, kung sa ako lang kung akong tatanungin, kung ako na sa kalagayan mo, Kyle, most probably, I will talk to my partner na ganun and tatanungin ko rin na bakit nagawa. Siguro nga, sa tingin ko, nasagot mo na yung part na yon. Ikaw na rin na may sabi kasi sa sulat mo. Ikaw na rin nagsabi sa sulat mo na na medyo nabawasan na yung pagkahilig mo. Kaya siguro naghanap sa iba. Pero it doesn't mean na ganun, Paps, parang okay lang, di ba? Hindi siya okay eh. Kasi pagtataksil yun, Mama Donna eh. Yes. That's betrayal. Betrayal of trust. Kasi nga mag-asawa kayo, lalo na kung talagang kasal kayo. Di ba? Paps, kung single pa daw ba si Mama Donna, sabi ni Ken, single ka pa ba? Oo, Paps. Kanina. May may lamang daw eh. Magpapa-Gcash daw si Ken. Oo, sige. Single. Isisend ko yung number ni Mama Donna sa'yo. Titingnan natin kung talaga may pa-Gcash ka. So sa akin, Ken, siguro, Ken na rin nasabi ko. Kyle, okay. Sa tingin ko, Kyle, para sa akin, hihiwalayan ko muna for the meantime. Kumbaga sasabihin ko na cool off muna tayo. Umuwi ka muna sa mga magulang ko. Mga magulang mo, uwi din ako sa mga magulang ko. Kaya lang sa edad niya na yun, wala na yata. Kasi matanda na eh. O siguro, umalis ka muna. Lipat ka muna sa mga kamag-anak mo. Iwan mo siya dyan sa bahay ninyo. Then, from there, malalaman mo kung talagang gusto mo siyang patawarin. Mamimiss mo yan eh. Ngayon, kung mamimiss mo siya, talagang gustong-gusto mo talagang makipagbalikan, then go for it. Pero syempre, next time na maulit yan, ay hindi na pwede. Okay? Baka nga naman kasi ngayon lang yan nangyari. Or baka ngayon mo lang nahuli. Dalawa lang yun eh. Dalawa lang yun. Sa'yo, Mama Donna? Para sa akin, Paps, ganun din eh. Kasi hindi naman natin pwedeng pilitin yung isang tao hanggat hindi pa siya ready magpatawad. So para sa akin lang, yun na lang din yung mas maganda niyang gawin na siguro maghiwalay na lang muna sila. Kasi hindi rin naman niya matitake yun na na habang magkasama sila. Kasi may isip niya palagi yung yung pangyayari. Dahil siya mismo yung nakahuli, di ba? Babalik at babalik yun. Hindi niya nabanggit kung meron ba silang anak o wala. Oo, Babs, hindi niya nabanggit. Kasi sa edad niya na yan, most probably baka meron. Kaya lang baka hindi niya na sinama. Or baka wala nga rin naman. Kung wala na rin pala kayong anak, kung meron naman kayong anak,
kunyari, na mga nasa hustong gulang na, may mga pamilya na rin, tanongin nyo rin yung ano nila, kung ano yung sa tingin nila. Hingian nyo rin sila ng payo para sa akin. At syempre, Kyle, hingi ka rin ng payo sa mga ano mo, mga kamag-anak mo, mga malalapit mong kamag-anak at malalapit na kaibigan. Okay, may pumasok tayo, Mama Dons. Galing kay Kuya Louie Hagmis. Sabi niya, Mama Donna, good afternoon, Papa Ronnie. Pa-shoutout kay Arian Hagmis and Eliza Hagmis. Tsaka kay Papa Luis. Yun, hello po, good afternoon. Maraming salamat mga kapuso, mga kabarangay. Wala nang oras si Papa Ronnie. At syempre, tugtugan po tayo mamaya, no? Sa ating 3-play. Ako po yung nagsasabi ng hasta la bye-bye, kabarangay. Bye-bye!